Pagsasalaysay ni Abalo. Panahon ng 1986. Lugar ng Agusan del Norte. Isang masayahing bata noon si Abalo, na nasa 7 taong gulang pa lamang ng panahong yon, nang nagtungo sila sa malaking ilog para umano magsilibra ng outing ang pamilya. Subalit sa hindi inaasahan sa mga panahong yon, hindi sinasadyang nakaligtaan ng mga magulang itong si Abalo na nagtungo sa malakas na agos ng ilog, kung saan naging dahilan ng kanyang pagkaanod roon. At nang malingat na nga umano ang kanyang mga magulang, nakitang mabilis na inaagos ng tubig itong si Abalo. Pilit man nila yung habulin at languyin, subalit dahil sa lakas ng current ng agos ng tubig, walang humpay na tinangay itong si Abalo hanggang sa hindi na ito makita na nilamon na ng tubig. Wala nang nagawa ang kanyang mga magulang kundi umiyak na lang. Dahil kapag kalikasan na ang gumawa ng paraan, mahirap itong pigilan. Lalo pat sa mga panahong iyon ay bata pa lamang si Abalo na wala pa rin gaanong sapat na lakas para kontrolin ang kanyang katawan upang kahit papano man lamang ay maisalba ang kanyang sarili. Anak, patawad. Dahil sa aming kapabayaan ay napahama ka. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Julio, wala nang anak natin. Sana man lamang ay matagpuan ang kanyang katawan upang kahit papano masulyapan natin siya hanggang sa huli ng kanyang buhay. Wala na tayong magagawa, Mabel. Hindi natin ginusto nangyari sa ating anak at hindi natin yung sinasadya. Huwag mo ang sisihin ang sarili mo. Sana nga lang ay makita ang kanyang katawan para naman may burol natin siya na mas maayos. Nagpatuloy ang paghahanap sa katawan ni Abalo. Kahit na ang mga barangay tanod ay nakipagtulungan na sa kanila para lamang mabilis na mahanap ang katawan ng bata. Subalit sa nakalipas na araw, buwan at taon, wala nang nakitang katawan ni Abalo. Kahit man lamang ang kanyang tsinelas ay patuloy na lamang na naging alaala sa paglamon sa kanya ng rumaragasang tubig. Isinalaysay ni Abalo kung papaano siyang natagpuan ng isang matandang lalaki habang nakadapa umano siya sa may tabing ilog na wala ng ulirat. Subalit dahil sa kabutihang loob ng matanda, kinuha siya roon sa kadahilanang sa lugar kung saan siya nakita. Wala ni isang tahanan na may kasukalan pa ang kapaligiran. Dali-dali siyang kinuha roon at dinala sa kanyang barong-barong na tahanan. Sino kaya ang magulang ng batang ito? Himalang nabuhay pa siya sa dami ng tubig na inilabas niya kanina roon. Pasalamat dahil binigyan pa siya ng ikalawang pagkakataon para mabuhay rito sa mundo. Makalipas umano ang ilang oras, muli nang nagising si Abalo. Subalit dahil sa nangyari sa kanyang pagkakaanod na may sugat pa ang kanyang ulo at noo, dahil na rin siguro sa lakas ng agos ng tubig, ay nabagok ang kanyang ulo sa bato na naging dahilan ng pagkawala ng kanyang alaala kung ano ang kanyang pangalan at kung sino siya. Gayon na rin ang mga nakaraan ng kanyang mga magulang ay wala siyang maalaala ni isa. Ano pong nangyari sa akin? At sino po kayo? Ang pangalan ko ay Badong. Natagpuan kita sa may tabing ilog. Naisipan kong mamingwit ng maiuulam na isda. Subalit sa hindi ko inaasahan ay nakita kita roon. Walang malay at may sugat pang iyong ulo at noo. Marahil ay pagkakabangga mo yan sa malaking bato. Kaya nagtamo ka ng sugat. Ano nga bang pangalan mo, iyo? Upang maihatid kita sa iyong mga magulang. Pangalan? Hindi ko po alam kung sino ako at kung ano po ang pangalan ko. Wala po kong pangalan, Lolo Badong, at hindi ko po alam kung anong nangyari sa akin. Pasensya na po kayo, sumasakit po ang ulo ko. Baka po pwedeng makahingi po ng tubig. Dagling kumuha ang matanda ng mainom at nang maibigay na nga iyon kay Abalo, uhaw na uhaw ang bata hanggang sa humingi pa ito ng pagkain na muli namang pinagkalooban ng matanda.
Wala ka man lamang maalaala, iho. Papaano kung hahanapin ng iyong mga magulang? Ni wala ka man lamang mabigkas na mga pangalan para naman sana'y madali kitang maihatid sa inyong tahanan. Salamat po sa pagkain na pinagkalob niyo po sa akin, pero wala po talaga akong maalaala. Sumasakit lang po ang ulo ko kapag iniisip ko po kung sino ako at kung sino po ang mga magulang ko. Pwede po bang dito na ako manirahan? Sige na po, Lo, ampunin niyo na po ako. Ay naku kang bata ka, sa bagay ako lamang ang mag-isa rito. Kaya mo ba ang pamumuhay rito? Maliit lang ang tahanan ko. Tumingin ka sa may bubong, ay nakita pa ang langit. Dahil sa hindi ko pa naayos ang aking bubungan, at isa pa hindi madali ang pamumuhay rito sa bundok. Isa lamang akong magtutroso at doon ako tumanda sa hanap buhay na iyon. Ayos lang ba sa iyo ang ganoong pamumuhay? Ayos lang po sa akin. Tutulungan ko po kayo sa gawain. Pero turuan niyo po ako. Para naman po kahit papano'y makabisado ko na rin. Ibig sabihin po ba, Lo, aampunin niyo na po ako rito? Wala naman akong magagawa. Sige, manatili ka sa aking poder. Subalit ipangako mo sa akin na kung may matuklasan ka man sa aking pagkatao, ay tatanggapin mo pa rin ako tulad ng pagkakakilala mo sa akin sa ngayon. Oo naman po, Lo. Kahit ano pa po yan. Basta kayo na po ang lolo ko Dito na po ako maninirahan sa inyo. Pero ano pong pangalan ko? Sige at tatawagin na lamang kita sa pangalang Abalo. Yan ang magiging pangalan mo simula ngayon. Abalo? Sige, parang gusto ko po yun. Ako na ngayon si Abalo. Ang palagi nyo na pong makakasama sa pamumuhay rito. Magiging masaya po ang buhay nyo, Lo, kapag kasama nyo po ko. Pero, Lo, baka po pwedeng makatulog po uli muna. Sumasakit pa rin po ang ulo ko Ay nako, sige at matulog ka muna riyan upang makabawi ng lakas ang iyong katawan. Sana lang ay hindi mo na maalala ang iyong nakaraan, iho. Na kung sakaling mapamahal ka man sa akin, ay para bang hindi na kita pakakawalan pa hanggang sa lumaki ka sa aking poder. Kinabukasan sa murang edad ni Abalo, kasama na siya ng kanyang lolo sa pangunguha ng mga troso na maaari nilang maibenta para pagkakitaan ng salapi. Hindi man legal ang kanilang pagtutroso, subalit yun lang ang pamumuhay na kinagisna ng kanyang lolo na sa paglipas ng panahon ay natutunan na rin ni Abalo. Lo, sapat na po ba ang mga ito? Ayos na yan, iho. Pabayaan mo na dyan at ako na magbubuhat niyan. Halika na rito at kumain. Hindi ka ba napapagod? Kanina ka pang pauli-uli riyan. Salamat sa lagi mong pagtulong sa akin. Napakasipag mong bata ka. Maupo ka na rito. Kapag marami-rami nang nalilikom nilang mga troso, idinadaan iyon ng matanda sa may ilog upang hindi sila mahirapan sa pagtungo sa kabilang baryo kung saan nandudoon ang kanilang suking mamimili. Subalit ng mga panahong bata pa si Abalo, hindi pa'y sinasama ni Lolo Badong upang maiwasang may makakilala sa kanya sa kadahilanang ang batang yun ay napamahal na sa matanda. Ayos na ba sa'yo ang mga trosong yan? Ayos na ayos ito, Badong. Magaganda ang trosong dinadala mo rito. Kahit kailan hindi pa ako nabigo sa'yo. Kapag may kailangan pa ako magsasabi kagad ako para hindi naman ako maubusan rito. Marami rin kasing mamimili. Kapag ka pinapapowers ako na ito pinagkakaguluhan na ng mga tao para bilhin. O siya, sige Mike. Alis na rin ako. Salamat sa pagbili mo ng aking mga troso. Pagsabi ka lang, para naman ura-urada ay maihanda ko sa iyo at hindi maantala ang iyong negosyo. Sa kabila ng katandaan ni Lolo Badong, hindi na maiwasang magtaka ni Abalo sa kadahilanang may pambihira pa rin itong lakas para buhatin ng malalaking troso at dalahin sa kanyang mga suki roon na kanyang pinagbebentahan. At nang muli na nga itong makabalik sa kanilang barong-barong na tahanan, may daladalang iba't ibang uri ng pagkain na kanyang pinamili upang pasalubong niya kay Abalo. Subalit nang papalapit pa lamang itong si Lolo Badong, sumasalubong na sa kanyang batang si Abalo para tingnan ang mga pasalubong sa kanya ng matanda. O eto ang pasalubong ko sa iyo. Magdahan-dahan ka lamang riyan. Baka madapa ka sa iyong pagtakbo.
Ay naku kung bata ka. Pero sa unti-unting paglipas ng panahon, dahan-dahan ka na rin lumalaki. Sana lang ang iyong alaala ay tuluyan ng mawala. Napamahal ka na sa aking bata ka at hindi ko na yata kakayaning mawala ka pa sa akin. Hanggang sa isang gabi, nang mahimbing ang pagkakatulog ni Abalo, mayroon siyang narinig na kumakaluskos sa may dingding. Noong unang akala niya ang alaga lang nilang pusa, subalit nagpatuloy pa rin ito sa pagkalmot. Hanggang sa tumayo na nga itong si Abalo at sumilip sa may siwang ng dingding. Hanggang sa may masipat siyang kakaibang anyo na noon pa lamang niya natungayan. Dagli niyang tinawag ang kanyang lolo, subalit wala ito sa loob ng kanilang tahanan. Lolo Badong? Lolo Badong? Ano po yung nasa labas? Nasaan po kayo, Lolo Badong? Nasaan na kaya si Lolo? Dis oras ng gabi wala siya rito. Samantalang sabay naman kaming natulog kanina. Dahan-dahang muling sinipat ni Abalo ang nilalang. Subalit sa pagkakataong yun, ay ang kanyang lolo Badong na ang kanyang nasipat habang nakasandig ito sa may haligi ng tahanan. Lolo Badong, anong ginagawa niya roon sa labas ng bahay? Namamalikmata lang ba ako? Kasi hindi si Lolo ang nakita ko kanina dyan. Kundi yung parang isang malaking nilalang na parabang oso. Totoo ba ang nakita ko? Pero mapuntahan na nga lang si Lolo sa labas ng bahay. Walang pagdadalawang isip niyang binuksan ang pintuan at nagtungo sa labas ng tahanan. Hindi nga siya nagkamali sa kanyang nakita. Yun ay ang kanyang lolo Badong na nagtamo ng sugat sa kanyang katawan at hindi alam ni Abalo kung papaano itong nagkaroon ng mga sugat. Inalalayan niya na lamang na makapasok sa loob ng tahanan at nang maihiga na nga sa may papag ang matanda. May kahabaan ang natamo nitong sugat sa tiyan, pati na rin sa kanyang leeg. At ang ipinagtataka pa ni Abalo, yun ay nanggaling sa mahabang kalmot na hindi niya matukoy kung sinong may kagagawan. Ano bang nangyari sa iyo, Lo? Bakit tinanghina ka? At sinong may gawa sa iyo ng mahabang kalmot na ito? Abalo apo, kunin mo yung langis na nakasabit sa may dingding. Bilisan mo, dahil baka maubusan ako ng dugo sa haba ng sugat ko sa aking katawan. At nang makuha na nga ni Abalo ang nasabing boteng may langis, kagad yung binuksan ng matanda at inilahid sa kanyang sugat sa katawan, pati na rin sa kanyang leeg. At dahil sa langis na yon, dahan-dahang naampat ang pagdanak ng dugo sa kanyang sugat. Na ikinagulat naman ni Abalo kung papanong nangyari yon. Sabay muli siyang pinakuha ng kanyang lolo ng tela na maaaring itali sa kanyang tiyan, pati na rin sa leeg ng matanda na sugatan. Ito na lang siguro po yung tela. Nanggaling po ito ron sa may karton. Akin na po't daan-daan kong itatali sa katawan ninyo. Sige apo at pakihigpitan. Madali lang namang gagaling ito. Lalo pat nahaplasan ko na ng langis. Tuluyan na ang paggaling ng aking sugat. Ano po ba kasing nangyari sa inyo, Lo? Samantalang sabay naman ho tayong natulog kagabi ah. Pero bakit nandun ka sa labas ng bahay? At ang isa pa po, Lo, parang hindi ikaw yung nakita ko kanina ron. Parang isang malaking oso, kulay itim, may mahabang pangil at mahabang kuko. Pagpahingahin mo muna ako, Abalo. Bukas na bukas rin, ipapaliwanag ko sa iyo ang nakita mo at hindi ka na mamalikmata. Sige na't magpahinga ka na. Maya-maya lamang ay liliwanag na rin. Kinabukasan nga ng umaga, muli namang nakatulog itong si Abalo. Subalit ang kanyang lolo Badong ay tila ba hindi na muling nakahimbing dahil sa nangyari. Lo, halika na po rito sa may mesa. Nagtimpla po ako ng kape para sa ating dalawa. Kaya niyo na hubang bumangon? Kayang-kaya ko nang bumangon na po. Wala ang mga sugat na yon. Pangsamantala lamang yun sa aking katawan. Tingnan mo taalisin kong itinali mong tela. Kung may makikita ka pa bang bakas ng sugat. Dahan-dahang tinanggal ng matandang pagkakatali ng tela. Nawindang si Abalo. Nakitang-kita mismo ng kanyang dalawang mata na para bang guhit na lamang yon ng kalmot ng pusa. Samantalang kagabi lamang ay napakalaki ng sugat. Nawari pa nga niya hindi nagagaling
Subalit sa ilang oras lamang na nakalipas, para bang nagdahilan lamang sa kanyang matanda. Ano ang masasabi mo iho sa iyong natunghayan? Lolo Badong, Tao ka po ba? Bakit po ganyan na nangyari sa sugat ninyo? Umilom siya ng kusa, pati na rin po sa inyong leeg, wala na ring sugat. Panaginip lang po ba nangyari kagabi? Pati na rin po sa nakita ko sa labas ng bahay. Tulad nga ng sinabi ko sa iyo noon pa, dapat mo kong tanggapin kung sino man ako. Dahil ang Lolo Badong mo ay hindi pangkaraniwang tao. Paano pong hindi pangkaraniwan, Lo? Bakit po kasi hindi niyo sabihin sa akin? Tatanggapin ko naman po kayo eh. Tulad po ng pagtanggap at pagkupkop ninyo sa akin. Sige na po, Lo, sabihin niyo na po. Abalo, sana hindi magbago ang pakikisama mo sa akin. Dahil ang itinuring mong lolo ay isang aswang. Aswang? Ano pong ibig sabihin ng Lo? Kaming mga aswang ay may kakaibang abilidad. Kaya naming manggaya ng iba't ibang uri ng hayop. Depende sa aming kagustuhan at kung paano iyon makakatulong sa amin. Subalit hindi lahat ay may kakayanang magbagong anyo. Iba't ibang uri kami. At iba't ibang uri rin ang ugali. Ang iba sa amin ay kumakain ng tao at ang iba naman ay hindi. Katulad ng iyong lolo, namumuhay ako na para bang isang normal na tao at kung ano ang pagkain nila ay kinasanayan ko na rin. Kaya walang ibang pagkakakilanlan sa aking tunay na pagkatao. Sa bagay na wala nga pala ang iyong memorya, kaya wala kang nararamdamang takot sa akin. Subalit ito lamang ang tatandaan mo, Abalo. Kakampi mo ako kahit na ano pa man ang mangyari. Ang tanong ko na lang, Pulo, paano niyong natamo ang mga sugat na yun? Mabuti na lang at nakauwi pa kayo. Noon pa man ay may iba't ibang uri na ng nilalang na naliligaw sa bundok na ito at paminsan-minsan ay nangangahas na magtungo sa aking tahanan. Sa pag-aakala nilang normal na tao lamang ang naninirahan dito at yun na nga kagabi habang mahimbing ang iyong pagkakatulog. Naramdaman ko ang kanilang presensya. Nakapaligid sila sa labas ng ating tahanan hanggang sa may dumapo sa ibabaw ng ating bubungan. Tagli ko silang nilabas roon at dahil sa pangyayaring yon, nagulat sila sa akin. Ang akala nila ay kakampi nila ako. Subalit nang sugurin ko na sila, hindi ko napagtanto na nasa 7 pala silang magkakasama at hanggang sa nakalmot nga ako sa aking leeg, pati na rin sa aking katawan. Subalit hindi sila nagwagi sa kanilang pinaplano. Naitaboy ko sila, kaya naman sa muli kong pagbabalik sa tahanan, dito na ako inabutan ng aking panghihina. Kaya po pala, Lo, sila po pala may kagagawa nun. Paano kung bumalik pa uli sila rito, Lo? Para gambalain po tayo. Huwag kang mag-alala, Abalo. Akong bahala sa iyo. Hindi ka mapapahamak kapag ako ang iyong kasama. Makalipas pa ang ilang taon, lubusan ang nagbinata si Abalo. Nakatulong niya sa pagkuha ng mga troso, pati na rin sa pagbubuhat at paglalagari, hanggang sa pagdadala sa kanilang mamimili ng troso, na kung saan ay dinadaan nila sa may ilog, patungo sa kabilang bayan. Lo, napakalakas ng agos. Kaya niyo pa rin ho ba? Kung gusto niyo ho, ako na lang magdadala sa kabilang bayan. Dahil baka rin na kayo ng malakas na agos na ito. Tumatanda na ho kayo, Lo, at yun ho ang inaalala ko. Ay naku, Apo, dito na ako tumanda sa pagdadala ng troso. Kabisado ko na ang bawat agos ng tubig rito. At isa pa, pwede naman akong sumampa sa may troso. Nakatali naman sila ng baging ng maayos. Kaya wala kang dapat na ipag-alala sa akin, Abalo. Kalabaw lamang ang tumatanda. Lolo naman nagbibiro pa. Hindi ako nagbibiro, Abalo. Itong pamamaraan na ito ang pinambuhay ko sa iyo. Ang tanong ko ikaw ba kaya mo? Oo naman, Lo. Kanino pa ba ako magmamana kung di sa'yo? Ay nako, nang bola ka pa. At nang makarating na nga sila sa kabilang bayan sa pamamagitan ng ilog, isa-isa nilang binuhat ang mga troso sa may gilid. Katulong na rin ang mga tauhan ni Mang Mike. Basang-basa na kayong maglolo. Halina muna kayo rito at magkape. Malakas pa rin talaga itong lolo mo, Abalo. Wala pa rin kupas sa pagtutroso. Sige na't maupo na muna kayo riyan. Eto ang kape.
nang mainitan man lamang yung sikmura ninyo. Sinabihan ko na nga si Lolo Mang Mike na ako na lang magdadala ng troso rito, pero ayaw niyong pumayag. Kalabaw lang raw kasi ang tumatanda. Hindi talaga papayag yung lolo mo. Yan na yung pinaka-exercise niya, kaya hindi talaga yan magpapaiwan sa bahay ninyo. Maya-maya pa'y binayaran na sila ni Mang Mike ng sapat na salapi para sa daladala nilang troso. At nang makuha na nga nila ang pera, nagpaalam na rin sila roon sa kadahilanang magtutungo pa umano sila sa isang merkado upang makabili ng kanilang pangangailangan sa tahanan. Lo, ang bait talaga nun ni Mang Mike, no? Kahit kailan na hindi ka binitawan sa iyong pagtotroso, magpanggang sa ngayon siya pa rin ang bumibili sa atin. Aba ay syempre naman, ay napakagaganda ng mga kahoy na daladala natin. Kahit naman sino hindi makakahindi roon, tutubo ka ng mas maayos kaysa naman sa mga kahoy na maganda lamang sa labas. Pero kapag biniyak mo na ay wala ng laman sa loob. Sa pagiging eksperto ko sa pagtotroso, sa paghawak ko pa lamang sa isang puno, bago ko pa yan itumba, sigurado na ako hindi ako mapapahiya sa aking pagbebentahan. Kaya nga ikaw ang idolo ko, Lo, pagdating sa pagtotroso. Ayan at nasisipat ko ng merkado, Lo. Medyo malapit na tayo. At sa kanilang pagdating nga roon, may isang tindahan silang nabilhan na para bang kanina pang pinagtitingnan nitong si Abalo habang kumukuha siya ng kanilang pangangailangan sa tahanan. At nang hindi na nga siya makatiis, kinumpronta niya na ang babae habang nagsasalita ito ng, Ginang, may problema po ba? Kasi napapansin ko po na kanina niyo pa akong pinagmamasdan. May dumi po ba ako sa mukha? Pasensya ka na. Naalala ko lang kasi yung anak ko. Siguro kung nabubuhay pa siya ngayon, kasing laki mo na siya. Ganon ho ba? Bakit ho, ano ho bang nangyari sa kanya? Mahabang kwento, iho. Sige na't ipagpatuloy mo ng pagkuha ng kailangan mo. Pasensya ka na uli, ha? Sige ho. Sapat na ba yung mga nakuha mo, Abalo? Opo, Lo, sapat na po ito para sa ating pangangailangan. Ginang, ito po yung bayad. Ano nga pong pangalan ninyo? Mabel ang pangalan ko. Salamat sa pagbili sa akin tindahan, ha? Sige ho, talis na kami. Salamat din ho. At nang mabili na nga ng dalawang kanilang kailangan, muli na silang nagtungo sa may gilid ng ilog, kung saan binaybay na nila ang daan, pabalik sa kanilang tahanan. Subalit habang patuloy silang naglalakad, hindi mawala sa isipan ni Abalo ang ginang kung saan siya napabili sa merkado. Sambit pang wika niya sa kanyang lolo habang patuloy silang naglalakad. Lolo Badong, para bang ang ganang loob ko dun sa babae. Hindi ko po alam kung paano ipapaliwanag Pero parang nakikilala ko siya. Hindi ko lang humatandaan kung saan Baka naman ay may naaalala ka na sa iyong nakaraan. Alalahanin mong mabuti, Abalo. Hindi tayo tunay na magkadugo. Subalit itinuring kitang tunay na apo sa aking puso at isipan. Hindi ako magiging makasarili kung sakali man na matuklasan mo kung sino ang iyong tunay na pamilya. Marami pong salamat, Lo. Pero mananatili na lamang ho ako rito at ayaw ko nang balikan ang aking nakaraan. Masaya na ho akong kasama kayo, Lo. At nandito na ho sa kagubatang ito ang buhay ko. Makalipas pang ilang taon, dahil nga sa unti-unti nang tumatanda ang kanyang lolo, dumating na siya sa puntong madalas na lamang itong nakahiga sa kanilang papag, samantalang itong si Abalo na ang naghahanap buhay para sa kanila, hanggang sa isang araw ay tinawag siya ng kanyang lolo. Abalo, apo, pagpahingahin mo na ang aking katawan. Tanggapin mo na ang ipinagkakaloob ko sa iyo. Ang itim na bertud na nasa loob ng aking katawan. Hindi ako mamamatay rito hanggat hindi mo tinatanggap ang ipinagkakaloob ko sa iyo. Pero Lo, ayaw ko naman hong mawala ka dahil lang dyan. Gusto pa ho kitang makasama ng mahabang panahon. Ako na hong bahala sa lahat, Lo. At kayang-kaya ko na hong maghanap buhay para sa atin. Hindi ka naman nagiging pabigat sa akin Dahil noon pa man lang malaki na ang utang na loob ko sa iyo sa pagkakasalba mo sa aking buhay. Hindi mo ako nauunawaan na po.
Hirap na ang aking katawan. Sapat na ang mga panahong inilagi ko sa mundong ito. At ang bertud na lamang sa aking katawan ang bumubuhay. Sige na po, tanggapin mo nang ipagkakaloob ko sa iyo. Ako na mismo ang nakikiusap. Napaisip si Abalo sa pakiusap ng kanyang lolo. At kahit na nga mabigat para sa kanya, tinanggap niya ng hindi bukal sa kanyang loob para palayain sa paghihirap ang katawan ng kanyang lolo. Kunin mo apo ang lalabas sa aking bibig at yon ay sa pamamagitan ng iyong labi. Lunukin mo ito at pagkatapos mong maisagawa iyon, doon na magsisimulang mawalan ako ng buhay na ipinagpapasalamat ko sa iyo dahil sa pagpapalaya mo sa paghihirap ng aking katawan. Sige lolo, naawa na rin ako sa paghihirap ninyo eh. Kung ito ho magiging paraan, gagawin ko para sa'yo. Sa ilang minutong nakalipas, dahan-dahang may itim na batong lumabas sa bibig ng kanyang lolo. At katulad nga ng pakiusap sa kanya, kinuha niya yon gamit ang kanyang labi, sabay lunok ng isang itim na bato na naging dahilan ng pagkawala ng buhay ng matanda. Lolo Badong, Lolo. Ni kahit na ano pang tawag ni Abalo sa pangalan nito, hindi na gumagalaw ang matanda at hindi na nagsasalita sa kanyang pagtawag. Madali niya yung pinulsuan, subalit wala na talagang buhay ang matanda. Ayon pa sa pakiusap nito sa kanya, naibaon ang kanyang katawan sa likuran ng tahanan. Isinagawa naman iyon ni Abalo at naiwan na lamang siya sa kanilang kubong nag-iisa. Malungkot man ang pagkawala ng kanyang lolo, subalit kinakailangan niyang mamuhay na mag-isa. Pabulong na wika pa niya sa kanyang sarili. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Nasanay na akong kasama si lolo sa maliit na tahanang ito. Bahala na. Siguro sa paglipas ng araw, mawawala rin ang bigat ng pakiramdam kong ito. Naging abala si Abalo sa pagtutroso upang kahit papano'y mawala ang bigat ng kanyang pakiramdam at bagya niyang makalimutan ang kanyang lolo. Subalit habang patuloy niyang pinuputol ang isang puno, may nasipat siyang dalawang lalaki at papalapit ang dalawang yun sa kanya na nakasuot ng salukot habang nakayuko. Pagtatanong pa ni Abalo habang hawak-hawak ang kanyang palakol. Sino kayo at bakit kayo naparito? Sa pagkakataong yun ay may kakaiba ng nararamdaman si Abalo na para bang tumatalas ang kanyang pangamoy. Pati na rin ang kanyang paningin at pakiramdam. Sumagot kayong dalawa. Anong ginagawa nyo rito? At ano ang pinaplano ninyo? Huwag na ninyong subukan kung ayaw ninyong mapahamak. Tugon pang wika ng nilalang kay Abalo. Nagawi lang naman kami sa lugar na ito. Sa kadahilan ng lugar mo ay daanan ng iba't ibang uri ng mga aswang tulad namin. Subalit na parito lamang kami para makipagkaibigan sa iyo. Masama ba? Hindi ko kailangan ng kaibigan. Tulad ng sinabi sa akin ng aking lolo, kaya kong mamuhay rito na mag-isa nang walang ibang taong kinikilingan. Umalis na kayo rito dahil baka kung ano pang magawa ko sa inyo. Sa kadahilan ng hindi ko gusto ay kinikilos ninyo na para bang may masama kayong gagawin sa akin. Pasensya na kung prangka akong magsalita dahil yun ang nararamdaman ko. Masyado ka naman yatang advance mag-isip, bata. Wala pa nga kaming ginagawang masama sa iyo. Pinag-iisipan mo na kami ng masama. Nababatid ko sa iyong katawan na bago ka pa lamang na nagiging tulad namin. May nagpasa ba sa iyo ng kakayanang yan? Wala ka nang pakialam doon. Umalis na kayo rito dahil hindi nyo nasasakupan ng kagubatang ito. Masusunod ang kagustuhan mo, bata. Hindi ka namin pakikialaman sa ngayon. Subalit sa muli naming pagdaan dito, sana naman ay maging magkaibigan na tayo. Wala namang masama doon, di ba? Inihampas ni Abalo ng malakas sa may puno ang kanyang palakol na nagpapahiwatig ito na itigil na ang kanilang kakulitan hanggang sa maya-maya pa'y lumayo na ang dalawa na hindi man lamang niya nasulyapan ang pagmumuka dahil sa nakayukuang mga ito na natatakpan ng kanilang mukha ng salakot.
Akala siguro ng mga ito may isa nila ako. Dito na ako lumaki sa kagubatang ito. At hindi lang silang dumaan dito. Marami nang nagpapanggap. Hindi ko kailangan ng mga kaibigang tulad nila. Magiging masamang impluwensya lamang sila sa akin. Ano ako, baliw? Dadampot ako ng isang bato na ipupukpok ko rin sa sarili kong ulo? Makalipas ang ilang araw, habang nagpapahinga si Abalo sa loob ng kanyang tahanan, kakaiba ang kanyang pakiramdam. Nani mo hindi siya mapakali sa kanyang pagkakahiga at para bang may bumubulong sa kanyang isipan na hindi niya maintindihan kung saan ang gagaling. Hanggang sa dumating sa puntong kinakausap niya na ang kanyang sarili na walang pinagkaiba sa nababaliw. Sino ka? At bakit inuutusan mo ko? Umalis ka nga dyan sa aking isipan. Huwag mo kong diktahan sa gusto kong gawin. May sarili akong pamamaraan at alam kong ginagawa ko. Abalo, huwag mong ikaila sa iyong sarili dahil ako ang bubuhay sa iyong pagkatao. Tinanggap mo ang kahilingan ng matanda, kaya dapat ay tanggapin mo rin ako sa iyong sarili. Sa kadahilan ng isa na tayo at ako na ang magiging gabay mo sa iyong pagkatao. Tinanggap ko lamang yon dahil ayaw kong mahirapan si Lolo habang buhay. Kaya wag mo kong diktahan sa gusto kong gawin. Gusto mo kong pumaslang samantalang hindi naman ginagawa yun ni Lolo. Magkaiba kayo ng iyong lolo. Siya ay purong aswang na kaya kong kontrolin. Samantalang ikaw ay pinagpasahan lamang. Hindi ka mabuting gabay. Kung ako sa'yo, umalis ka na lamang sa katawan ko. Nakikiusap ako. Yun naman ang hindi maaari, Abalo. Kapag pumanaw ka na at may pinagpasahan kang ibang tao, doon lamang ako lilikas at lilipat sa ibang katawan. Kung hindi ka makakalis sa aking katawan, huwag mo kong diktahan at ikaw ang sumunod sa gusto kong gawin dahil ako nang nagmamay-ari sa'yo at hindi ikaw ang nagmamay-ari sa akin. Ipinasa ka sa akin ng aking lolo hindi para gumawa ng masama kundi para magpakabuti na kung sakasakali kinakailangan pang makatulong sa iba at hindi para mamiruisyo. Saludo naman ako sa tapang mo, Abalo. Paano kung hindi kita tulungan kapag namimiligro ang buhay mo sa ibang mga uri ng aswang? May magagawa ka ba? Ikaw na mismo nagsabi, iisa na tayo ngayon at alam kong hindi mo ko pababayaan dahil ayaw mo ring mawala ng katawan ng pagkukublihan, tama ba? Dahil kung sakaling mamatay ako, sa kangkungan ka rin pupulutin. Nakuha mo ang pag-uugali ng iyong lolo, Badong. Sige at susundin kita. Ikaw na ang magiging amo ko ngayon. Subalit wag mong kalilimutang pakainin ako ng atay ng hayop tulad ng ginagawa ng iyong lolo. Kahit yun na lang ay masaya na ako. Walang problema. Ano nga bang pangalan mo? Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Imaw. Yon ang tawag sa akin ng iyong lolo. Ako ang gabay ng bertud na nasa loob ng iyong katawan. Sige, Imaw. Hayaan mo bukas na bukas rin. Pakakainin kita ng atay ng hayop. Subalit hanggang dun lang. Wala akong nakitang masamang ginagawa ni Lolo. Kaya nga akala mo siguro makakalusot ka sa akin, ano? Wala na siyang narinig na nagsalita sa kanyang isipan. Kaya naman nagpatuloy na sa pagpapahinga itong si Abalo. Hanggang sa kinabukasan sa kanyang pagising. Nagkatay siya ng 6 na manok na kanyang alaga. At ang mga atay nito ay kagad niyang inihaw at isa-isang nilantakan. Siguro naman ay nasunod ko ng gusto mo. Hindi man kalakihan ang mga atay ng manok, pero sapat na yun para sa pangangailangan mo. Kaya pala nakikita ko si Lolong atat-natat sa pagkain ng atay ng manok. Ikaw pala nag-uutos sa kanya noon. Hindi kita sasanayin sa pagkain ng hilaw na hayop, tulad ng kinagisnan mo kay Lolo. Dahil ayaw kong mas lumalim ang kasamaan mo at pati ako ay madamay dahil doon. Masusunod, Abalo. Subalit kapag nakakaramdam ako ng gutom, wag mo kong kalilimutang pakainin ng atay. Yun lang ay masayang masaya na ako. Ipinagpatuloy ni Abalo ang kanyang pag-iipon ng troso at gamit ang mga trosong yon, pati na rin ang mga ritaso ng kahoy, ay unti-unti niyang isinaayos ang kanyang tahanan. Sa kadahilan ng may kalumaan na ito at ilang taon na rin ang nakalipas, nagkaroon na ng iba't ibang uri ng laki ng butas ang dingding dahil sa may kalumaan ng barong-barong. Subalit habang abala siya sa pag-aayos ng kanyang tahanan, mga bandang 6:00 na yun ng hapon,
Nag-aagaw ng dilim at liwanag nang may isang matandang lalaking lumapit sa kanya. Madungis ang pananamit nito habang may daladalang tungkod na nagwiwika sa kanya ng, Iho, pwede ba akong makainom ng tubig? Uhaw na ako. Napakalayo ng nilakbay ko para makarating rito. Walang pag-aalinlangan na kumuha ng tubig si Abalo sa kadahilan ng wala naman siyang kakaibang nararamdaman sa matanda. Bukod sa kakaibang itsura nito na may mahabang balbas at mahabang kulay puting buhok. Ito na po yung tubig ninyo. Maraming salamat sa iyo, Iho. Napakabuti mo naman sa akin. Siya nga pala, ikaw talaga ang sinadya ko rito. Binatang magtutroso. Ano hong ibig sabihin ninyo? Ipinaubaya ka sa akin ng iyong lolo. Noong nakaraang gabi lamang ay napanaginipan ko siya. Pumasok sa aking panaginip ang kanyang kaluluwa at nakikiusap ito sa akin. Nagabayan ng manok kita dahil baka samantalahin ka ng gabay ng bertod na nasa loob ng iyong katawan. Sino ka ho ba? At bakit alam mo ang patungkol sa bertud na yon? At ginagamit mo pa si lolo? Isa sa matalik na kaibigan ng iyong lolo. Pero sa katunayan ay hindi na kami nagkikita noon. Matagal na panahon na. Dahil na rin sa layo ng aking gampanin at kung saan saang lugar ako napupunta. Isa akong ermitanyo na walang tamang destinasyon. Kung saan lang ako mapadpad at pakiusapan, doon ako magtutungo para gampanan ang aking misyon. Ermitanyo? Wala hong nababanggit sa akin si lolo patungkol sa ermitanyo. Pero nababakas ko naman sa iyong isipan at mga mata na wala kayong masamang layunin sa akin. Maaari ho kayo manatili sa aking tahanan. Pero sa ngayon ay inaayos ko pa ho ito dahil na rin sa may kalumaan na. Kung ano man ho ang pakiusap sa inyo ng aking lolo, nagpapasalamat ho ako sa inyo. Dahil na kahit malayo ang lugar na ito, ay pilit nyo pa rin akong pinuntahan. Siya nga ho pala, hindi ako magpapatalo sa aking gabay. O't baguhan ho ako sa larangang ito. Pero alam ko ang tama at mali, yun lang ay sapat na para sa akin. Pinapahanga mo naman ako, batang magtutroso. Wala kang kapintasan sa ngayon. Na para bang tulad ng kumupkop sa iyo na si Badong, may paninindigan at isang salita. Mabuti naman kung gayon. Hindi ako mahihirapang gabayan ka hanggang sa lubusan mong makontrol ang iyong sarili at isipan. Maaari ba akong pumirmerito sa iyong tahanan? Siguro naman ay mga ilang buwan lang at aalis na rin ako rito. Kapag natapos ko ng misyon na pakiusap sa akin ni Badong, nasa kabilang buhay na pala siya. Hindi ko pa malalaman kung hindi pa ako dinalaw ng kanyang espiritu. Sige ho't wala akong problema sa akin. Kahit pa ilang taon kayong manirahan dito. Ay salamat naman kung gayon, Iho. Makakalapat ng maayos ang aking likuran sa pagkakahiga. Dahil kung saan-saan lang rin ako natutulog bilang isang ermitanyo. Minsan ay sa ilalim lang ng puno. Minsan naman ay sa ilalim ng masukal na damuhan. Basta kung saan ako abutan ng antok, doon na ako matutulog. Makalipas ang 4 na araw na pananatili ng matandang ermitanyo sa kanyang tahanan, marami itong naikikwento sa kanya patungkol sa karanasan ng matanda. Sa kadahilan ng iba't ibang uri na umano ng aswang ang kanyang napaslang, pati na rin ng mga elemento, lalo pat patuloy siyang naglalakbay na kung saan man siya mapadpad ng kanyang misyon. Alam mo ba, batang magtotroso? Abalo ho ang pangalan ko. O sige, Abalong itatawag ko sa iyo. Minsan nang mapadpad ako rito noon. 10 oras na yun ng gabi. 7 aswang ang pinaslang namin noon ng iyong lolo. Pero hindi pa kami magkakilala ng lubusan. Sapagkat nang makaharap ko ang 7 aswang na yon, ang akala ko'y katapusan ko na. Sa kadahilan ng hindi ko napagandaan ang iba pa roon. Hanggang sa dumating ang iyong lolo, tinulungan niya ako. Hanggang sa maubos namin ang 7 aswang, pati na rin ang iba pang dumating. Kaya naman dahil doon ay nagkakilala kami ni Badong at naging matalik na magkaibigan. Hindi ko rin lubos maisip na may mabuti palang nilalang rito. Kaya naman ipinangako ko sa kanya bago ko lisanin ang lugar na ito noon na kahit na anumang kahilingan niya sa akin ay tutuparin ko ng walang pag-aalinlangan. Masaklap nga lang na pangyayari. Mas nauna pa pala siyang namayapa kesa sa akin. Iba ho pala talaga pag matanda na, no? Napakarami ng kwento sa buhay na pinagdaanan.
Pero ang mahalaga nakabalik ko kayo rito at nakilala kita, matandang ermitanyong Ferrer. Isang gabi ay may naramdaman ng matanda. Dagli itong dumungaw sa may bintana. Nasipat niyang may isang lalaki roon habang nakatingala sa kanya na nanlilisik ang mga mata na nag-aangil. Abay, lintik ng mga ito. May naligaw na naman rito sa iyong lugar, Abalo. Isang aswang sa lupa. Ikaw na ba ang bahala rito? O ako nang papas lang sa kanya? Ako na hong bahalang humarap sa kanya. Dito ko masusubukan kung anong kakayanan ni Lolo. Tigat ikaw may kagustuhan niya, Abalo. Panonoorin lamang kita rito. At kung sakali man na alanganin ka, re-responde ako sa iyo. At ako nang bahala sa nilalang na yan. Gamit ang pambihirang lakas ni Abalo, itinulak niyang papalayo ang nilalang at nang matungo ito sa masukal na damuhan, mabilisan niya iyong sinugod. Makalipas lamang ang ilang minuto, may narinig ang matanda na sumigaw na para bang kinakatay ang isang nilalang, subalit sa pamamagitan palayo ni Abalo. Grabe naman ang batang ito. Napasobra yata ang pagtuturo ko. Walang awa kung pumaslang ng naliligaw na nilalang sa bundok na ito. At sa mulingang pagbabalik ni Abalo, duguan ang kanyang kasuotan magmula sa kanyang dibdib hanggang sa kanyang pantalon. Ano ba yan, Abalo? Sobra naman ang pagkalat ng dugo sa iyong katawan. Para naman yatang galit na galit ka roon sa nilalang. Ikaw pa ba ang Abalo na inalagaan ng lolo badong mo? Napabuntong hininga si Abalo nang muli siyang manumbalik sa kanyang sarili habang nagsasalita sa matandang ermitanyo nang, "Pasensya na po kayo. Bahagi akong napangibabawan ng gabay ko sa kadahilanang ito pa lamang ang una sa aking pagpaslang." Ayos lang naman yon, Abalo. Basta uli-uli sa susunod. Huwag mong pababayaang lukubin ka ng iyong gabay. Sa kadahilanang itim pa rin siya. Malaki pa rin ang porsyento na masama ang iyong gabay. Kaya mag-iingat ka sa pagsanib sa iyo. Dahil baka magulat ka na lang. Normal na tao na pala ang pinapaslang mo. At hindi na ang mga katunggali mong katulad nila. Masusunod po, matandang ermitanyo. Hayaan niyo po't babantayan ko ang aking sarili. Sige na't maglinis ka na ng iyong katawan. Napakabaho mo na. Ilang linggo ring nanahimik ang kagubatan. Kaya naman nakapagpatuloy si Abalo sa pagkuha ng mga troso na kanya namang dinadala kay Mang Mike. Subalit sa pagkakataong yun, nang sapat na ang maipong troso ni Abalo sa tabi ng ilog, muli siyang nakapagpasya na magdala kay Mang Mike. Ngunit sumama naman ang matandang ermitanyo, kapalit ng kanyang lolo badong na makakatulong. "Sigurado ka ho ba, Mang Ferrer? Baka ho sumakit ang tuhod ninyo. Hindi ho basta-basta ang sasagupahin nating tubig. Aayon ho tayo sa lakas ng agos na ito upang makarating roon sa kabilang bayan. Ito kasi ang ginagawa namin ni Lolo noon para madali naming madala ang troso sa kabila." Huwag mong alalahanin ang tuhod ko, Abalo. Isipin mong araw-araw akong naglalakbay at kung saan-saang lugar ako natutungo. Ganoon kalakas ang tuhod ko. Kaya wala kang dapat na ipangamba. At isa pa ay sasakay naman ako sa ibabaw ng troso. Kapag hindi ko na kaya, pwede naman yatang magpahinga. Ay, sige ho, kayong bahala. Kapag tumatanda na talaga matigas ng ulo. Ano ikanyong sinasabi mo, Abalo? May binubulong-bulong kaya tariyan? Wala naman ho. Sige ho, tara na't magpatianod na tayo sa ilog. Subalit habang binabaybay nila ang malakas na agos ng tubig sa ilog, nababatid ni Abalo na mas lalo pa itong lumalakas dahil sa pagbugso ng isang malakas na ulan na daladala ng malakas na amihan. Malayo-layo pa tayo, Mang Ferrer. Sa tingin ko ay kinakailangan muna nating dumaong sa gilid dahil hindi natin kakayanin ang malakas na agos na ito. Hindi sa pangkaraniwan sa ngayon. Baka kung saan tayo pulutin. Mabuti pa nga. Doon tayo sa may malilim na parte na iyon. Sa tingin ko ay mas maayos tayo makakapagkubli roon para hindi madala ng tubig ang mga troso. At nang makarating na nga sila sa gilid na iyon, patuloy pa rin ang pagdilim ng paligid dahil sa makulimlim na panahon na daladala ng malakas na ulan. Bakit pa kasi hapon mo na napili magdala ng troso? Ayan tuloy.
Baka abutan tayo ng gabi rito. Pasado 5:30 na. Ano pa bang aabutan natin doon? Malamang ay sarado ng mamimili ng troso. Pasensya na po Mang Perer. Kanina maayos naman ang panahon. Siguro maya-maya... Bitawan ninyo ang binatang magtutroso. Dahil kung hindi, papaslangin ko kayong 3. Sino ba kayo? Itong troso lang naman ang kailangan namin. At kung hindi nyo ibibigay sa amin ito, papipilitan kaming kitlan kayo ng buhay. Pati ba naman itong troso? Pinag-iinteresan nyo pa. Pwede naman kayong manguha ng sarili ninyo. Hindi yung pinaghirapan ng ibang tao gusto nyo pang kunin. Lumaban kayo ng patas at marangal. Hindi yung panglalamang ang ginagawa ninyo. Patitiis nyo bang ipakain sa inyong pamilyang hindi nyo pinaghirapan? Matabil ang dila ng matandang ito. Akin na yung tabak at titigpasin kong ulo ng matanda. Kayo nang bahala sa isang yan. Laslasin nyo na ang leeg na parang manok. Abay, sinusubukan nyo talaga kami ano? Mga lapastangang kawatan. Sige, subukan mong lumapit. Tingnan lang natin kung tatalabyang daladala mong tabak. Sa gitna ng isang malakas na ulan, habang nasa may tabi ng ilog ang dalawa, natsyempohan sila ng 3 kawatan na walang pinipiling kunin. Depende sa kanilang magustuhan. Pinabayaan lamang ng matandang ermitanyong makalapit ang isa roon hanggang sa tigpasin na nga siya nito na iniharang ang kanyang braso. Subalit laking pagtataka ng lalaki na hindi man lamang nasugatan ang braso ng matanda ni kahit man lamang kunting talab sa daladala nitong matalim na itak hanggang sa mapaatras ang lalaki at tinitingnan ng kanyang tabak kung matalim nga ba ito o hindi. At sa ikalawang pagkakataon ay muli niya pa itong inundayan ng tagpas. Subalit wala pa ring nangyari. Wala pa ring natamong sugat ang matanda na lalong ipinagtataka ng kawatan. Anong klaseng matanda ka? Bakit napakakunat ng balat mo? Hindi ako nagkakamaling matalim ang daladala kong tabak. Pero bakit hindi ka man lamang tinatalaban? Lumingon ka sa iyong likuran. Wala nang 2 mong kasama. Nagsipagtakbuhan na. Dahil doon tingnan mo ang nilalang na yon. Ano yan? Nakakatakot ang kanyang itsura. Mabilis na nagsipagpulasan ng 3 nang makita ang tunay na anyo ni Abalo. Malamang ay ipagkakalat nila yon sa kanilang lugar. Subalit sigurado namang walang maniniwala. Lalo pat sa mga panahong iyon ay wala silang maipapakitang ebidensya. Maya-maya pa nang muling manumbalik si Abalo sa kanyang sarili. Nagsipagtawanan lamang ang dalawa dahil sa naging reaksyon ng 3 kawatan. Naiwan pa yung mga tsinelas nila Mang Perer. Ang bibilis tumakbo. Kanina lang napakatatapang. Tinutukan ba naman ako ng patalim sa aking leeg. Pati tuloy sila. Nanlaki ang mga mata sa pagpapalit ko ng anyo. Wala na talagang patawad ngayon ang mga kawatan Pati ba naman itong mga kahoy? Gusto pa nilang kunin. Mabuti na lamang at subok ko na ang aking kabal. Dahil kung hindi, siguradong putol na ang aking braso ngayon. Ay nako, itutuloy pa ba natin ang pagdadala ng troso roon? O ipagpapabukas na natin to Abalo? Ituloy na ho natin Mang Perer. Kahit na nga ho unti-unti nang dumidilim, nandito na rin ho tayo. At totally dahan-dahan na rin umuhupa ang ulan. O siya sige, uli na nating baybayin ang malakas na ilog na ito. Gagamit na lamang ako ng isang mutya. Mutya upang dahan-dahang humupa ang malakas na agos. At iyon ay ang mutya ng tubig. Bago pa man lamang sila muling lumusong sa tubig, patuloy na nag-uusal ang matanda hanggang sa may kuning siya sa kanyang bulsa kung saan nakalagay ang sinasabi niyang mutya ng tubig. Isang maliit na buti lamang yun na kulay puti hanggang sa aming napapansin na dahan-dahan ngang nagiging malumanay ang malakas na tubig na para bang umaayon sa amin hanggang sa tuluyan na nga naming muling baybayin ang ilog. At nang makarating na nga kami kila Mang Mike, sakto namang papalis pa lamang ito ng kanyang bodega at nang masipat nga kaming basang-basa, nagmadali itong muling buksan ang kanyang gate na kahoy habang nagwiwika sa amin ang "Gabing-gabi na kayo Abalo. Bakit naman alanganing oras ng pagdadala ninyo ng kahoy? At saka sino yung kasama mo? Nasaan si Mang Badong?" Inabot ho kasi kami ng malakas na ulan. Sobra ho yung paglakas ng tubig sa ilog at ang patungkol naman po kay Lolo.
Kaya medyo natagalan ako sa muli kong pagdadala rito. Wala na ho siya. Tuluyan na hong nagpaalam. Nakikiramay ako, Abalo. Kaya pala matagal-tagal din bago ka nakabalik rito. At sino naman ang matandang ito? Isang matandang ermitanyo. Isang matandang ermitanyo? Totoo ba sila? Totoo sila at iba't ibang uri ho ng kakayanan ng meron yan. Hindi lang ho halata sa kanya. Mabuti naman at meron kang nakakausap roon sa pamamagitan ng matandang yan. Ganoon na nga ho, Mang Mike. Wala na ho bang ibang mga tauhan ninyo dyan na maaari ho nating makatulong sa pagbubuhat ng mga troso? Umuwi na sila, Abalo. Tapos na ang oras ng kanilang pagtatrabaho rito. Mabuti nga tinabutan niyo pa ako sa labas ng aking bodega. Siguro ay pagtulong-tulungan na lamang natin. Kahit na maitaas lang natin dyan sa may tabi ng ilog, yung hindi maaabot ng tubig, kinabukasan na lamang namin na ayusin. At habang pinagtutulong-tulungan nga nilang buhatin ng troso, nababatid ni Mang Mike ang pambihirang lakas ni Abalo na para bang wala itong kapaguran samantalang siya'y mayat maya ang pagpapahinga. Subalit itong si Abalo ay patuloy sa kanyang pagbubuhat. Sambit pang wika nito sa kanya habang nagtataka. Naninibago ako sa iyo, Abalo. Samantalang dati hindi ka naman ganyang kalakas. Paano mong nabubuhat ang ganyang kakalaking troso? Ako nga yung maliliit na ang kinukuha ko. Nagtataka ako sa iyo. Ano bang meron sa iyo ngayon, Abalo? Wala naman. Siguro sa paglipas ng panahon nasanay na yung katawan ko. Ito naman yung hanap buhay ko, di ba? Kaya para sa akin nagiging magana lamang sa akin yung mabigat dahil sa madalas naman ako nagbubuhat ng troso. Pero hindi ganyang kakalaki. Bakit ka naman nagtataka kay Abalo? Bata pa yan. Malamang mas malakas siya kaysa sa atin. Kaya huwag ka na magtaka, Mike. Sige na tumulong ka na sa pagbubuhat ng iyong troso para naman makauwi na kami maya-maya lang. At nang maisaayos na nga nila ang mga trosong daladala, ibinigay na kay Abalo ang bayad ng troso. Subalit nagbaka sakali pa rin silang magtungo sa palengke kung meron pa nga bang bukas sa oras na yun. At nang makarating na nga sila, hindi sila nagkamali sa pagbabaka sakali dahil bukas pang tindahan ni Aling Mabel na minsan niya noong pinagbilan. Aling Mabel, pabuti naman po at bukas pa kayo. Anong oras ho ba kayo nagsasara ng inyong tindahan? Ikaw pala yan, iho. Medyo na late lang ako ng pagsasara. Hinintay ko pa kasi yung asawa ko. Samantalang ang ibang mga tindahan dito sa merkado, mga sarado na yung kanilang pwesto. Siya nga pala, bakit ginabi na kayo at basang-basa pang inyong kasuotan? Gabi na po kasi kami nakapagdala ng troso. Magtotroso nga ho pala ang hanap buhay namin. Mabel, sino ba yung mga yan? Julio. Ito yung binatang bumili sa akin nung nakaraan. Nakagaanan ko ng loob ang batang ito. Magandang gabi ho sa inyo. Pasensya na po at naabala pa namin ang pagsasarado ng inyong tindahan. Maaari na ho ba kaming kumuha ng mabibili? Sige lang iho, kumuha lang kayo riyan. Hihintayin kong matapos kayo. Saka kami magsasarado ng aming pwesto. Nagmadali silang kumuha ng kanilang kailangan hanggang sa maisipan ni Abalo na magubad ng kanyang damit dahil sa basang-basa pa ito ng tubig sa ilog. Hanggang sa mapansin ni Aling Mabel ang balat sa kanyang likuran, ang kanyang palatandaan sa nawala niyang anak. Pasimple itong lumapit kay Abalo para mas lalo itong matitigan. At nang hindi na nga makati si Aling Mabel, nagtanong na ito kay Abalo habang nagsasalita ng, Iho, sino ang mga magulang mo? Bakit to, Aling Mabel? Kasi yung balat mo dyan sa iyong likuran, isa yan sa palatandaan ko sa aking anak. Yung matagal na naming hinahanap na tinangay ng malakas na agos ng tubig sa ilog. Pasensya ka na kung naitanong ko ha. Wala naman sigurong masama. Ampon lang po ko ng aking lolo. Ampon? Paano kang naging ampon ng iyong lolo? Subalit nang muling magsasalita si Abalo, tumugon si Mang Julio na nagwika kay Aling Mabel ng, Mabel naman, hindi mo pa rin ba nakakalimutan ang ating anak? Matagal na panahon na ang nakalipas. Pinapahirapan mo naman ang sarili mo. Kung sino-sino na lamang pinagbibintangan mong anak mo. Ngayon ito namang binatang ito. Makalimang beses ka ng ganyan. Tapos napapatunayan naman natin na hindi naman yun ang tunay nating anak. Ano ba, Mabel? Tantanan mo na nga yung ginagawa mong yan.
Nakakaabala ka sa pamimili nila. Hindi na nagpatuloy sa pagsasalita si Abalo dahil sa nakita niyang nakasimangot ng lalaki. Iniabot niya na ang bayad kay Aling Mabel at nang maibigay na nga sa kanyang sukli, umalis na rin sila roon upang hindi na gaano abutin pa ng paglalim ng gabi sa kanilang pag-uwi. Abalo, patid ko sa babaeng iyon ay sobrang nangungulila sa kanyang anak. Tulad ng naikwento mo sa akin. Ampon ka lang ni Badong. Magpanggang sa ngayon ba wala ka pa rin naaalala sa iyong nakaraan? Pasensya ka na kung nakikialam ako. Malay natin, di ba? Si Aling Mabel ang iyong mga magulang na matagal ka nang hinahanap. Hindi ko rin po alam ang Perer, pero magaan ang loob ko sa ginang na yon. Magpanggang sa ngayon wala pa rin akong natatandaan. Siguro panghabang buhay nang nawala ang aking alaala. Dahil na rin sa lakas ng pagkakabagok ng aking ulo noon, sabi ni Lolo. Gusto mo bang tulungan kita sa iyong nakaraan? Huwag mong mamaliitin ang aking kakayanan. Kaya kong pasukin ang iyong nakaraan kung bibigyan mo ko ng pahintulot kahit pa yung pagkabata. Mayroon akong gabay na kayang makialam sa iyong nakaraan. Aalamin natin kung sino nga bang iyong mga magulang. At pagkatapos noon, ikaw na ang bahalang magdesisyon. Kung mananatili ka ba rito o magtutungo ka sa iyong tunay na mga magulang. Sa kalagitnaan ng ilog habang binabaybay nila ang daan patungo sa kanilang tahanan. Huminto sa pagsasalita ang matandang si Mang Perer sa kadahilanang may nararamdaman siyang kakaiba na nandoon sa unahan na kanilang daraanan. Bahagya tayong kumuble, Abalo. Kakaiba ang nararamdaman ko sa may unahan. Tila ba may 5 nilalang doon at sigurado kung hindi ako nagkakamali. Halika't dahan-dahan tayong lumapit upang lubusan nating masipat kung ano nga ba ang kanilang ginagawa roon. Dahil na rin sa talas ng pangamoy ni Abalo, alam niya na kung anong uri ng nilalang ang nanduroon sa kanilang unahan. May pinagsasalu-saluan ng mga ito. Hindi nila mawari kung tao ba iyon o hayop. Hanggang sa lumapit na nga ang dalawa upang gambalain ng mga iyon. Oy kayo, bakit ba kasi napapadalas ang pagdaan ninyo rito? Ginagawa nyo ng tambahin ng lugar na ito at madalas pang dito kayo nagdadala ng inyong pagkain. Ano na naman ba yung pinagsasalu-saluan ninyo? Sabay-sabay na napalingon sa kanyang 5 nilalang habang duguan ang kanilang mga labi. Tumayo ang isa roon at lumapit sa harapan ni Abalo. Ikaw ba ang aswang na magtuturso rito? Akala mo wala kaming alam patungkol sa iyo. Madalas lamang kaming dumaraan dito. Pero hindi ka namin pinakikialaman. Gusto mo bang sumabay sa aming pagkain? Halika, pagsalu-saluhan natin ang karne na nandoon sa aking likuran. Pasensya ka na kaibigan, hindi ako kumakain ng hilaw sa kadahilan ng hindi ako tulad ninyo. Nagmamaang-maangan ka pa dahil ba dyan sa kasama mong matanda? Isang matandang ermitanyo? Huwag mo siyang pakinggan. Sundin mo ang iniutos ng iyong isipan at ang pagkagutom sa laman at pagkauhaw sa dugo. Masyado ka na yatang makulit, pero sa ngayon ay bibigyan ko lamang kayo ng babala. Huwag na kayong muling dadaan dito. Magtungo kayo sa mas malayong lugar at hindi sa kagubatang ito. Tara na po Mang Perer, hayaan na ho natin sila dyan. Hindi kayo maaaring umalis. Mukhang nagmamatapang ka na yata, bata. Wala kang karapatan na pagbawalan kami rito. Dahil hindi ikaw ang nagmamay-ari ng lugar na ito. Kung ayaw mo na kaming muling makita, 2 lang ang maaari mong gawin. Paslangin mo kami o ikaw ang papaslangin namin. Dahil sa mga sinabing yun ng nilalang, muling napalingon si Abalo at bumalik sa kinaroroonan ng nilalang. Abalo, dito lamang ako. Ikaw na ang bahala sa kanila. Mukhang humahaba na yata ang sungay ng mga yan dahil sa walang sumusupil sa kanila rito. Kaya malayang ginagawa ang kanilang kalukuhan. Nagmistulang bahagang buntot ng kanyang mga kasama nang kaagad na paslangin ni Abalo ang nagmamatapang naswang. Tatakas pa kayo? Babawasan kong masasamang tulad ninyo rito sa kagubatan. Kabisado kong lugar na ito, kaya kahit saan man kayo magtago ay hahanapin ko kayo. Walang nakaligtas kay Abalo. Ang lahat ng yun ay kanyang pinaslang
at sa muli niyang pagbabalik sa kinauupuan ni Mang Perer, napag-isip-isip ni Abalo na humingi na ng tulong sa matanda dahil na rin sa dami ng kaalaman nito na maaaring makatulong sa kanyang pagkatao. Kinabukasan ng umaga, agad na isinagawa ng matanda ang hiling ni Abalo na pasukin ang kanyang nakaraan sa pamamagitan ng gabay ng matandang ermitanyo. Makalipas lamang ang ilang oras, nagsalita ang matanda. Inamin niya sa binatang magtutroso na ang kanyang mga magulang ay si Aling Mabel at si Mang Julio. Isinalaysay niya rin ang nakaraan kung papaano siyang napadpad sa tabing ilog at nang lubusan ng malaman ni Abalo, nakiusap rin siyang tanggalin ang bertud sa kanyang katawan upang mawala na ang bisa ng pagkakasalin sa kanya ng kanyang lolo Badong. Subalit tumanggi ang matanda sa kadahilanang hindi na umano iyon mawawala sa kanyang katawan maliban lamang kung mamamatay na siya na may ibang tao siyang pagsasalinan. Hindi nagaksaya ng oras si Abalo para magpakilala sa kanyang tunay na mga magulang. Maluwag naman siyang tinanggap ng mga iyon at laking tuwa nga nila sa muling pagbabalik ni Abalo sa kanilang tahanan. Matagal ko nang dinarasal, Abalo. Alam kong buhay pa ang anak ko, kaya naririto ka na ngayon. Ang tatay mo lamang ang negatibo. Palagi niyang sinasabi sa akin na wala ka na. Pero bilang nanay, kakaiba ang pakiramdam ko nang una kitang makita. Kaya hindi ako nagkakamali na ikaw nga ang anak ko. Maraming salamat sa iyong pagbabalik, anak. At maraming salamat sa nag-alaga sa iyo. Dahil naging mabuti kang tao. Abalo, tapos na ang aking misyon. Siguro naman ay matutuwa nito si Badong sa kadahilanang nakita mo ng tunay mong mga magulang. Papaano ba yan? Kinakailangan ko nang umalis. Malayo-layo pa rin ang aking lalakbayin. Huwag ka nga palang mag-alala dahil tanggap na rin ng iyong mga magulang ang bago mong pagkatao. Wala ka nang may tatago sa kanila. Basta isa puso mo na lamang ang kabutihan upang hindi ka lamunin ng kadiliman. Marami hong salamat, Mang Perer, sa pagtulong ninyo sa akin. Sana ho balang araw ay makabalik kayo rito. Yun din ang nais ko, pero hindi ko alam kung kailan. Subalit hindi ko makakalimutan ang lugar na ito. Magmula sa pagkakakilala namin ng iyong lolo Badong hanggang sa iyo na isang magtutursong aswang sa Agusan del Norte. Okay mga kaiwaga, magandang kwento ni Abalo nanggaling sa isang masayahing bata na inagos ng malakas na tubig hanggang sa pasahan ng kanyang lolo Badong sa bagong uri ng kanyang pagkatao. Ang kaibahan nga lang niya, hindi siya masama tulad ng iba na kaya niyang kontrolin ang kanyang sarili at makisalamuha sa ibang mga tao. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito mga kaiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kaiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.